Hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo higit ang aking mga kahanay. Sa 99.9% it's a puwerang Pilipino. Mr. Juror po, from 6 to 50 Latis Lagari. So ang ating pong paksa ngayon, napakasimple lang. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yun po ba ay totoo? Kaya po ba natin panghawakan yun? Hindi. Sapagkat malinaw ang nangyayari sa ating bayan, imbis na demokrasya, diktadorya. Himahimayin po natin yan, no? Ang demokrasya ay government of the people, by the people, for the people. Tama po ba? So, yun ba ang ating gobyerno ngayon? Hindi ba ang gobyerno natin or ang tinatawag na sovereignty resides in the people? Pero ang kahulugan ng sovereignty, sa taas-taas sa kapangyarihan. So sa papel, tayo ay sovereign. Ngunit sa realidad, tayo po ay alipin. Simple lamang po. Kung sino kasi ang may control sa sistema ng hustisya sa mga hukuman, yun ang sovereign. Kasi siya magdidikta kung ano ang tama, ano ang mali, kung ano ang constitutional, kung ano ang hindi. Siya madidikta. Yes, kontrolado yung hukuman kung ano ibig sabihin ng due process of law. O kaya kung anong gusto niya, dahil siya ka may control sa hukuman, yun ang due process of law. Hindi po ba? Di ba ganun na nangyayari sa ating mga buhay-buhay sa ating bayang Magiliw? Cheers, bayang Magiliw. Para malinaw, gamitin nating halimbawa ang larong basketball. Bago maglaro, bago mag-umpisa ang torneo, nakalatag na yung ground rules. Nakalatag na yung ground rules. Iyon ang pagbabatayan. Usually, hindi na sila gumagawa kasi ina-adapt na lang nila yung FIBA rules. So, dito sa ating bayan, meron dalawang kupunan. Yung isa yung ating gobyerno, ang isang kupunan naman ay the rest of the mamamayan. Di ba nakatalo na sila? Kakaunti lang sila Sandamakmak ang mga mamamayan Pwede mag-substitute segundo para huwag mapagod. Pero nangyayari dito sa ating paligsahan, yung pong court ng gobyerno, abay, patag na patag. Patag na patag. Hardwood pa Kumbaga hindi lumilihis yung bola pag dinribble mo. Kaya kontrolado mo yung bola. Sa kabilang banda, yung court naman ng mga mamamayan, abay, lubak-lubak na, baku-baku pa. Ang hirang pati parang pinagawa ng DPWH na kalahati pa lang ng
Wala pa kalahati, 1/8 pa lang ng proyekto, ang kalsada, ang nabubuo, ubos na yung pondo. O kaya the rest of the kalsada, bako-bako, lubak-lubak pa. May palaisdaan pa kaya iba eh. So ganoon. Ngayon, ito ngayon, system. Lamang ng isa. Ang gobyerno, lamang na ng isa. Alam mo, sa basketball, isa lamang eh. Kahit kalahati, wala namang kalahating point eh. Kahit isa lamang mo, pag at the end of the buzzer, di ba? Pag tapos na ang game, panalo ka, di lamang ka eh. Di ba? Halalan din, kahit siya lamang mo, panalo ka na. Ngayon, ito ngayon, dahil lamang na ng isang taga-gobyerno, nag-press the ball. Ginagawa naman talaga yun, press the ball, di ba? Ang sisti nga lang, nag-press the ball sila doon sa parking area, sa parking lot. Ang bihira. Di ba labas na ng court yun eh. Na parking lot eh. Di ba? Asiste itong referee. Hindi pumipito. Ang bihira pati. So, hindi naman narunok ang pito. Nandiyan lang. Kasabit lang. Hindi ginagamit. Abay, bakit ka mo? Kasi pag ginamit niya, tinawagan niya ng foul o kaya outside the court, ang kalaban, ang taga-gobyerno, mareresbakan siya. Mareresbakan siya. Mabuti, sa mabuti, tatanggalan lang siya ng trabaho. Kung paano kung ipapatukhang pa siya. Diba? At hindi lang siya, paano kung pati pamilya niya ipatutukhang ng gobyerno kasi hindi siya marunong sumunod sa patakaran na gusto nila sa kanilang due process of law. Hindi po ba? Di ba yan salamin ng ating pong lipunan? So, ganun din po. So, balikan natin yung Section 1, Artikulo 14, na walang sino man ang panagutin sa namang krimen na hindi dumadaan sa due process of law. Period. Peke po yun eh. Bakit peke? Kasi kinupyan nila yung sa 5th Amendment to the U.S. Constitution. Remember, yung 1st to 10th Amendment sa U.S. Constitution, Bill of Rights. Kasama na doon the right to keep and bear arms, freedom of speech, blah, 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 of expression, kasama na yun doon. Now, doon sa 5th Amendment, malinaw nakasaad, walang sino man na maaaring panagutin sa infamous crime. Infamous crime. Baga, karumal-dumal na krimen. Maliban na lamang kung ang akusasyon o kaya ay sakdal galing sa grand jury. Ano po ba? Galing sa grand jury. Sino ang grand jury? Ito po ay mga mamamayan, 18 anyos pataas, marunong bumasa at simulat at nag-apply na maging grand juror. Sa mga, halimbawa, lagay mo sa mga syudad at mga munisipalidad. Bawat isang county, meron at least isang grand jury. So pag nag-apply sila doon, may time sila, kailangan mag-apply kasi may term limit eh. May termino na abot ng isa't kalahating taon ng termino. So kailangan may time ka talaga. Halimbawa, wala ka naman ginagawa, tambay-tambay ka sa kanto. Maghanap ka ng trabaho, wala ka rin makuha ng trabaho. O mag-apply ka doon bilang grand juror. 18 anyos pataas na. Sentido ko muna na may nahanap na ang ginagamit ng mga juror sa paghahanap ng katotohanan. Yun, katotohanan na hinahanap nila. Hindi yung kung ano yung batas. So kahit grade 1, section 11 ka, may back subject ka pa, pwede. Sentido ko muna, ititimbangin mo lang. Sino bang sinungaling dito? Sino ba nag-aakusan yun? O yung akusado? Yung bang testigong na yun ay nagsasabi ng totoo? O minamarites lang tayo? Yun, pati yung body language. Yung mga testigo doon, kinikilati sa mga juror yan. Gamit ang sentido ko mo ng pangkaraniwan tao. Okay? So yun, kinopya nila sa 5th Amendment yung paragraph 1 ng Article
14 sa Bill of Rights. Hindi pala article, section 14 yun. Ang artikulo 3 Bill of Rights. No, ha? Pinilipit nila yung makademokratikong due process of law na kailangan ang kumikilatis ay mga independente, mga mamayan. Kasi sila ang kalasag ng kapwa nila mga mamayan. Hindi nga ba may utos ang Panginoon? Be your brothers and sisters keeper. Paano natin mapoproteksyonan ang ating mga kapwa mamayan, kapwa tao kung wala tayong power bilang mga grand juror? Yun yung, actually, dalawang sigwada yan. Sa dalawang pagkakataon, maring idepensa ng mga mamayan ang kapwa nilang pinararatangan lamang. At, siyempre, yun din ay bukod sa kalasag, abay, tabak din yun, di Damocles, para tabakin ang mga kawatan, ang mga abusado sa gobyerno. Remember, ang Bill of Rights po ay ating kalasag at tabak. Laban sa mismong iniluluklok natin sa gobyerno. Ngayon, maraming ungas sa gobyerno, maraming kawatan, maraming abusado, may mga namamatay tao pa si Duterte, nagugutos pang magpapatay ng, diba? May reward pa. Galing sa atin din yun. Pambira, ginigisa tayo ni Digonggo sa sarili nating mantika. Maria Pistamanda, Santos Siamya. Hindi po ba? So, doon sa paragraph 2, ang nakalagay naman doon, trial by jury. Ang akusado ay dapat pagkalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang trial by jury ng kapwa niya mga mamayan, soberanong Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, at gamit ang sentido komon ng pangkaraniwan tao, titimbangin nila kung sino ang sinungaling. Nulit ko, kung sino ang sinungaling. Kahit na 7-year-old idiot kayang-kaya niyang tuklasin ang kasinungalingan at katotohanan, hindi po ba? Ngayon pa kaya 18 anyos na edad. So, yun naman po ay kinopya ng framers ng 1935 Constitution na kinopya din ng framers ng 1973 Constitution at kinopya din ng framers ng 1987 Constitution. Wala nang isip-isip. Wala nang sila isip-isip. So, effectively, ang ating hukuman ay naging trial by palakasan. Kinopya lang nila yung dating hukuman ng mga Kastila. Hindi ito hukuman ng mga Amerikano kasi hukuman ng Amerikano, trial by jury of the people. Kaya kahit na si Trump, kahit na ungas si Trump, hindi niya kaya manipulahin o sindikatuhin ang hukuman. Hindi katulad na meron tayong hukuman trial by palakasan ang nagdidikta ay yung mga nakapwesto. Kasi sila ang kumbagay nasusunod kung anong klaseng due process of law ang meron. Halimbawa, yung mga tinukang ni Duterte. Pag kumukuha ka doon ng record ng pulis, di ba public record yan? Dapat bibigay sa yan timano within 15 days. Pero dahil nga nag-issue ng executive order si Duterte noon, panahon niya pa, presidente pa siya. Kasi hiningi ng Blue Ribbon Itong si, wala din kwenta, itong si Plus Gordon hindi pala si Gordon ng Blue Ribbon noon, kundi si Frank Drilon. Hindi ako nagkakamali Pero, siguro Toscoy na lang, hindi si Gordon, si Frank Drilon. Wala din kwenta. Bakit ka mo? Kasi hiningi niya. Hindi ba na-imbestigan sa Blue Ribbon? Sa Blue Ribbon imbestigan ang tukhang ni Digong, war on drugs. Ang dami na nakamatay. Sabi niya sa PNP, nordilan niya PNP, magbigay ka rito ng sumite mo lahat ng
spot reports doon sa mga namatay. No? And after operations report. No? So binigay naman ng PNP. Si Bato pa noon ng PNP chief. In fairness sa kanya. Kaso nagpahabol si Duterte ng executive order. Na walang pwedeng bigay na anumang dokumento patungkol sa mga natukhang na mga nanlaban, lalo na, no, ha? Hanggat walang approval galing sa kanya kasi i-review niya daw pa. I-review pa. So, kinuha sa Senado ang mga dokumento, mga reports na yon. Binigay kay Duterte. Hanggang ngayon, yung EO na yon, di pa binabaklas ni Bongbong Marcos. Bakit kaya? Baka yun ang yun. Baka yun lang kanilang kasunduan dahil pinalibing ni Digong yung tatay ng mga Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Malamang. Ha? Okay? So, effectively, ito lang sinasabi ko, nababoy, piniki ang due process of law. Dahil hindi binigyan ng kahulugan, no ha? Naging hungkag. Walang kahulugan. So, walang kabuluhan. At ang nangyari, yung due process of law, kung anong gustong mangyari na nakaupo mayor kung sa kanyang bayan na national naman, siyempre yung presidente. Pero kung yung mayor, kalaban ng presidente, hindi niya pabayaan ng presidente na yung mayor magdikta ng due process of law. Ang presidente kaya na magdidikta. O kaya sipsipan sila ng sipsipan. Sino nakaupo? Na presidente, balimbingan kagad, akyat kagad sa kabilang bakod. Tatalon kagad sa kabilang bakod. Ano ba yun ang kalakaran niya sa atin? Now, ang hukuman trial by jury ay minana ng kanuyan sa kanilang motherland. England. Say, 12-15 pa lang, nag-umpisa na yung panukali. Although hindi kaagad nangyari in realidad, matagal pang naglabanan hanggang sa talagang napatupad nila yung jury justice system. At any rate, noong nagdeklara na ng kasarilan ang Amerikano, abay, yun ang una nilang pinatingkat. At yun, ay ang kauna-unahan, Kasi yung mga delegado, wala silang alam kung ano ipapalaman sa bubuhay nila sa ligang batas. Maliban na lang sa isang bagay, dapat naroon yung jury justice system, trial by jury. At lahat sila nagkakaisa lang. Diba? Kaya pinatingkad pa ng kasi may nagtanong sabi niya, paano kung magkaroon tayo ng diktador? No, siraulo na presidente, may luluklok natin na tayo api-apihin na naman. Mas malupit pa kay King George. So sagot naman ni Mantomas, si Thomas Jefferson, ang American founding father, isa sa mga founding fathers, of course. At sabi niyo, okay, mag-alala sapagkat ating ipinagpapalagay na hukuman trial by jury pa lamang ang mekanismo, angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang anumang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas. Dito sa atin, ang mga prinsipyo na nakaukit sa saligang batas, pagka sinalaula ng mga taga-gobyerno, anak, tulad na lang ng ginagawang dagdag bawas ng COMELEC. Sa saligang batas pa mismo, dinagdagan nila ang kanilang karapatan na magdeklara ng nuisance at binawasan naman nila ang kapangyarihan at karapatan ng mga mamayan, ng mga boss nila, na tumakbong kumandidato. Kung ano-anong naisip na, wala kang kwarta, hindi ka kilala, wala kang partido, itsapera ka, nuisance ka. O ngayon, binatukan na sila 2 beses ng Korte Suprema. GR numbers 244274 at 258435 na parehong Marquez versus Comelec. Marquez versus Comelec. Dinagukan nila, sabi na sa Korte Suprema, grave abuse of discretion ang ginagawa ninyo na pagdideklara ng nuisance sa kumakandidatong kwalipikado naman, ayon doon sa binanggit nating, diba, nakaukit sa saligang batas na kung saan dapat ikaw ay natural born Filipino citizen, 35 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, at
may residency na at least 2 taon bago sumapit ang araw ng eleksyon. Diba? Pero Comelec, abay, wala kang kwarta, sa pera ka. Wala kang partido, sa pera ka. Diba? Pambirang pati, so, hindi ka kilala, sa pera ka. No money, no candidacy, kaungasan policy yung ipinatupad ng Comelec sa mahabang panahon, mula pa 2004 yun eh. Diba? Mula pa 2004. Minsan nangangatiran sila eh. Kailan naman kayo nagsalita ng Korte Suprema? 2019, hindi, inulit 2022 dahil tinuloy pa rin ng kaungasan ng Comelec noong 2022 eh. Isa ako, sa diniklara na naman nilang may isang candidate, pero walang kwarta, hindi kilala, walang partido, o may partido ako noon, may partido ka, pero partido mo wala kwarta. Mga mukhang kwarta talaga yung taga-Comelec, ano ha? Pambira ha. So sabi ng Supreme Court, hindi na po pwede yan. So ngayon naghanap na naman sila ng palusot. Ano naman yung palusot na ginagamit nila ngayon? Ha? Abay, making a mockery or mockery of our election process and putting it in disrepute. Ang birang repute na yan. So, yan bang mockery of election process? Meron sa saligang batas? Wala. Pero binigyan ko hulugan yan sa Omnibus Election Code ng sa artikulo section 69. Diba? Sino ba yung mga tao na posibleng salaulain gawing katatawanan at di ka paniwala ang halalan? Siyempre, yun yung mga hindi pasok doon sa requisitos, sa artikulo sa 6, section 3. Diba? Kulang ka sa edad. Di ka naman natural born Filipino citizen. In fact, di ka nga Pilipino eh. Diba? Tatakbo ka, hindi manoy sa pera ka. Yan yun eh. Ba't tinaintindihan ng mga commissioner sa Comelec yun? At ang isa pang kapansin-pansin po rito, karamihan sa atin, miskin na yung mga abogado, hindi alam kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Hindi alam. Miskin yung mga nangungumentaryo sa radyo at telebisyon, hindi rin alam. Kumbaga meron pa dyan nangungutya eh. Feeling kasi nila entitled sila eh. Porkit sikat sila, tatakbo. May karapatan na sila tumakbo. Ang birang patis naman lagay ko, tinutukoy ng komentaristang yun si Philip Salvador. Sikat eh. Di ba? Ngayon, Philip Salvador ba ay may karapatan tumakbo? Of course! Kasi hindi naman siya diskwalipikado doon sa mga, di ba? Sa basic na requisitos. At wala din siyang kaso na dapat, sabagay, may kaso siya ng, kaso nun. Pang-dispalko ng kwarta, istapa. Pero hindi natin alam kung pero hindi naman siya convicted dahil nakalabas pa rin siya eh. Diba? Libre, malaya siya ngayon eh. Diba? So, hindi tinuturo kasi, hindi itinuro sa atin sa paaralan. Hanggang ngayon, kaya imbis na edukasyon ng ating nakamtan, na may indoktrinasyon. Ang mga kabataan ngayon, pumunta ka sa UP, pumunta ka sa PUP at sa iba pa mga universidad. Abay, mas kabisado pa nila at nagagandahan pa sila sa komunismo kaysa demokrasya. Kasi hindi nila alam eh. Akala nila yung nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, bunga ng demokrasya. Hindi ho! Hindi pa tayo nagkaroon ng totoong demokrasya. Bunga ho ito, nangyayari sa ating lipunan, ng huwad ng demokrasya. Kasi ulitin ko trial by jury o karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury o hukuman trial by jury is the epitome of democracy. Tingnan niyo sa liga batas natin. Sovereignty resides in the people. Hindi naman sinasabi sovereignty resides in the elected so walang ganun. Sovereignty resides in the people, hindi sa mga government officials. Pero ang realidad, sovereignty
resides in the elected public officials. Tama? Yan ang nangyayari sa atin eh. So ang tanong, kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para may tanong natin sa ating mga sarili, ano ba ang kailangan natin palitan? Ha? Palitan natin yung Artikulo 2 ha? Sa ating saligang batas. Artikulo 2, Section 1. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ipalitan natin, gusto nyo, na sovereignty resides in the elected public officials and all government authority emanates from elected public officials. Yan ba gusto niyang palitan natin? O panatilihin natin yan at palitan natin yung pong nakasaad sa ating Bill of Rights, Section 14, Paragraph 1 and 2. Yun ang dapat. Ha? Kaya ba natin ipaglaban yan? Siyempre, kaya po natin ipaglaban yan. Ito pong mga ungas sa pamahalaan, kakaunti lang po sila eh. Ha? Pagka nagkabilangan, mga 0.01 of 1% lang po yung mga pulto kawatang nagbabalat kayong politician sa buong pamahalaan. Ha? Kaya isama mo pa yung mga trolls nila, yung mga tagangawa nila, yung mga tanga-suporta nila. Ibilang mo pa yung konti pa rin sila. Tayo 99.9%. Pagparamihan ng boto ang pinag-uusapan, aba, sandamakmak mo ating sagradong boto. Kailangan nga lang may gagawin pa tayo isa pang affirmative action. I-jaworski natin yung kumulikotong. Ikasa natin, ayaw kasi nila ikasa yung sundin ng batas eh. Ha? Na dapat ang random manual audit isinasagawa doon sa mismong mga presinto, sa mismong araw ng halalan. Hindi. Ginagawa nila, iniipon nila, dadalhin doon sa Diamond Hotel, doon sila magbibilangan, sila lang. Ha? It defeats the purpose of the law. Diba? Nakaadangan agad makita kung merong kababalaghan na ginawa sila doon sa kanila pong program. Yung kanang program kung paano bilangin ng balota. Ang ipinangangalandakan na yun ni George Garcia, na sabi niya widescreen na ngayon, meron ng ating vote cheating machine, vote counting machine. Pagkatapos ng botohan, ipa-flash lahat ng pumasok na mga balota. Para antimano, yung pwede nyo ng picturean, bla bla bla, tapos gumawa na kayo ng summary. So may uhuli, huwag kami dayaan. Aba, George, hindi ka nun kabobo ang mga Pilipino. Huwag mo naman tawaran ng intelihente naming mga Pilipino. Bakit ka mo? Unang-una, paano tayo nakakasigurado na yung mga balota ay pinakita ni George Erwin Garcia, ayun nga yung mga balota na isinalpak natin doon. Hindi ba? Hindi natin masisiguro yun dahil hindi niya may papakita. Sino yung may firma? Pati, di ba? Para kwentas klaras. Posible ba mangyari? Kasi dalo yung card na nandun sa SD card eh. Di ba? Yung SD card, sabi nila, nandun yung mga programs, blah blah blah, isa blanco. Pang reserva dapat, bambira o. Reserva mo, blanco. Paano kung nasira itong principal na SD card? Paano maka-take over itong blanco? Wala nga siya laman eh. Doon sa principal na SD card, nandun yung mga program kung paano bibilangin yung balota. So, ang duda ko, yung sinasabi nilang blanco na SD card, actually blanco yun. Naandun na naka-imbak. Hindi ko naman sinasabing meron akong ebidensya, pero sinasabi ko lang, malaki posibilidad na mangyayari. Na yung blankong yon kargado na ng mga balota. Madali naman pong discard yan ng programmer yun eh. Halimbawa, kasi iuutos niya lang yung computer naman, di naman yan nag-iisip, wala namang isip yan kung mali yung pinagagawa sa kanya o tama, basta kanya, pag ano yung nakasaad sa program, command yun eh. Susundin niya. Yun na ang trabaho niya. No? So,
Halimbawa, sa isang BCM, sa isang clustered precinct, isang BCM, di ba? Ang botante ay 200. Oh, lagyan nila ng 200 na ng mga balota. 200 na. Pagkatapos halimbawa, bumoto ay 100 lang. O di yung unang 100 ang papasok. Yun yung ipapakita sa screen. Peke na balota. Ha? So George, si George ha, huwag mo naman tawaran na intelihente ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Alright, so, hanggang sa susunod, no? Tandaan po natin, ano mang mga karapatan na meron tayo pag tinulugan natin sa pansitan o nagpakuya-kuyakoy lang tayo sa kangkungan at hindi natin ipinaglaban ng ating mga karapatan, ay patuloy tayong mga alipin imbis na sovereign ng mga kultukawatan na nagbabalat kayong politicians sa buong pamahalaan. Till His kingdom come. Ganon ang mangyayari sa atin. Now, nakipagpuno na. Nag-aalay ng pawis luha, maging dugo, maging buhay ang ating pong mga ninunong katipuneros para mapalayas sa ating bayan ang mga naghahari-hariang mga dayuhan. Ang siste, abay, pumalit naman sa paghahari-harian sa mismo nating mga kababayan. And so, muli po ikakasal natin yung KKK 2.0. Oh, trial by jury equals katarungan. Unang K yun. Pangalawang K, kapayapaan. Pangatlong K, kaunlaran. In exact order. Sapagkat di tayo magkakaroon ng kaunlaran kung wala pong katarungan. Hindi rin magkakaroon ng kapayapaan kung walang katarungan. So first things first, justice change. Kunin natin ang batas. Hawak kayo ng batas, ng kultukawatan sa buong pamahalaan eh. Yun ang nagpapahirap talaga sa buhay natin. So kunin natin ang batas sa mga kamay nila dahil din dapat na sa kanila eh. Dapat na sa atin ng mga mamamayan. Bilang mga juror sa hukuman trial by jury. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sugulat, randomly selected, dinadaan sa rapol. Pagkatapos pumasok sa rapol ang pangalan ng mga possible trial jurors, sasalain pa po yan ng abogado ng depensa, ng prosecutor, at ng huwes. Opo, hindi naman mawawalan trabaho ang huwes dyan. Diba? Para masigurado na yung ma-impanel na mga trial juror ay walang kinikilingan sa magkabilang panig. At isa pa, kapag ang juror ay nagloko, nagbenta ng kanyang desisyon, abay, siya man ay mata-trial by jury. Pinakawalang kaso niya ay obstruction of justice. Sa Amerika, 20 anyos na pagkakulong yan. Yung sa atin, mukhang 12 anyos lang. Pero pwede naman itaas yun. Diba? Gawin natin 50 anyos para sigurado na talaga na walang juror ang Pero, alam nyo, matik na yan eh. Tayong mga Pilipino naman, wala naman din tayong hinangan kundi ang makatarungan at makataong lipunan. I'm sure, makukonsensya ang sino man juror bukod sa mapaparusahan na ibenta niya yung kanyang desisyon. Isa pa, napakahirap po lapitan o makipag-ugnayan sa juror. Dadaan sa karayom na walang butas ang sino mang magtatangka na manipulahin o sindikatuhin ang mga juror. Kasama po yan sa mga proseso, kalakaran, patakaran sa jury justice system. May mga secret agents na sumusubaybay sa bawat mga jurors. At syempre, hindi na ngayon magagamit ng kung sino, kahit na pinakaungas pa na Pilipino maging Pangulo. Ang mga pulis na private army niya, kasi pag ginawa niya ng masama ang pulis, nirespekan niya dahil ayaw sumunod sa mga illegal niya utos, pwede siya idemanda ng pulis. At may tulog siya
sa hukuman trial by palakasan na hindi na masisindikato o mamamanipula ng Pangulo, kahit na Pangulo ng bansa, kahit na Chief Justice ng Supreme Court. Dahil ang mga jurors, independent yun eh. Wala silang amo. Sarili nila amo nila para sa mga mamamayan. Alright, palagay natin ganito. Ang mga amo ng juror ay yung mga mamamayan. At siyempre, sino ba kapakanan nito ng pangkalahatan eh. Pag matino kang jury, di ba? Gamit lang sentido komon ng pagkaraniwan tao. At yan ay tried, tested, and proven na sa maraming bansa. America, United Kingdom, Japan, Germany, the Netherlands, the Switzerland, no, yung mga Belgium, yung mga bansa na mauunlad, no ha? Hindi lang bansa mauunlad, pati mga mamamayan nila. Andun din ang Japan, maging ang Hong Kong. Binalik na sa komunistang China. Independent pa rin ng kanilang judiciary. Hukuman trial by jury pa rin. Naminana nila. 1843 pa lang, hukuman trial by jury na sila. Nung sila under pa sa United Kingdom o sa Great Britain. No, ha? At South Korea, 2012 lang, ang South Korea nag-fall blast sa jury justice system. 2007, nag-dry run sila for 5 years. Nakita nilang ang beauty ng trial by jury. So, nag-fall blast na sila ng 2012. Kaya tingnan nyo. Mga dati nilang Pangulong kurakot, nakakulong. Nabawi nilang ninakaw. Umundan! Malagwa sa kaunlaran ang mga South Koreans. Diba? Ba't di natin susundin? Di mawawala ba sa atin? Again, huwag natin asahan na itong mga kulto kawatan, yung mga, kung tawagin natin ay mga trapo, ang magbibigay sa atin ng makatarungan ng makataong lipunan na i-endorso nila itong jury justice system. Diba? Hindi. Ngayon nga lang, katakot-takot na panghaharang na inaabot ko sa kanila sa Comelec. Hindi po ba? Pati yung Comelec na yan, tigmak din ang kurakutan dyan. O kaya ayaw nila ng makatarungan at makatao lipunan. Ayaw nilang tuminong ating bayan kasi mawawalan sila ng pagkakataon na manggitata sa nakaw na kayamanan. Ganun lamang po kasimple yun. Siyempre nyo lagi nakanda maglingkod para sa 99.9%. It's a perang Pilipino. Mr. Juror, Dr. 62 Kit Kilatis Lagari po lamang. At siyempre pa, dapat lang, juror tayo. May God bless us all. May God bless the Philippines. Hanggang sa muli.